Hello sa inyong lahat! Narito na naman si Mami Essie para mag-share na naman sa inyo ng isang masarap na recipe na pwedeng-pwede nating lutuin para sa nalalapit na holiday season, ang murko ng Batangas o embutido ng Batangas. Pero bago tayo mag-umpisa, kung kayo ay nasa Facebook, don't forget to follow, like, and share. At kung nasa YouTube naman po, huwag lang kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa ating mga bagong video. Ngayon, narito po ang ating mga kakailanganing sangkap. Ito pong ating gagawin na murko ng Batangas, talaga naman pong maraming ingredient. Pero sulit naman po pag ito ay naluto, talaga naman pong napakasarap. Gagamit po tayo ng 1 kilong pork giniling. Pag po nagpagiling tayo, yun pong laman, mga 3/4 na laman at 1/4 na taba. Isang maliit na latang luncheon meat, 1/4 hotdog, 1/4 ham, 1/4 na carrots, half cup na green peas, isang malaking sibuyas na white. Kung maliit naman po yung sibuyas na gagamitin nyo, pwede po ang pula, pwede ang puti, mga 3 piraso. Isang pusong bawang, half cup na pasas, isang malaking bell pepper, half cup na pickles, half cup na ketchup, 1/4 cup na soy sauce, 1½ tablespoon pamintang pino, 1½ tablespoon asin, 1/4 cup na white sugar, margarine, 1 cup na all-purpose flour, liver spread. Ito po, isang malaki, kung wala po, 2 maliit. Cheese, isang pineapple juice, at 6 na itlog. At syempre po, yung ating dahon. Kailangan po, ang gagamitin nating dahon ay malapad at idadarang na din po natin sa apoy para po maging matibay siya. Okay, umpisahan na po natin yung pagtitimpla. Okay, lagay po natin ang giniling. Ayan. Ang luncheon meat. Talaga pong yummy to. Sa dami po ng ingredient. Yun pong kompletong sangkap ng ating lulutuin. Nasa description box po. Ayan, ang ham. Ang hotdog. Ayan, ang carrots. Sabay-sabay lang po ito. Ayan. Ano nga ba to? Green peas. Sibuyas. Bell pepper, bawang, pasas, pickles, asin, paminta, soy sauce. Ayan, nakita nyo, sabay-sabay lang po. Ketchup, banana ketchup, sugar, haluin po muna natin bago natin ilagay yung harina.
Ayan, di po ba? Sabay-sabay lang. Napakadali lang po. Pero sa akin po talaga, syempre po napakalaking challenge po talaga ang pagtatali. Dahil po hindi ako Batanggenya, hindi po talaga ako expert magtali ng kahit anong tatalian. Ayan. Lagay natin ng liver spread. Ayan, gagaran natin ng cheese. Talaga naman pong ito'y sulit na sulit po talaga para po sa nararating sa parating na holiday season. Talaga pong sulit na sulit nating lutuin to. Talaga naman pong tingnan nyo naman ang ingredient. Talaga pong special po talaga yung ginawa ko. Lagay na po natin itong, unahin po muna natin itong pineapple juice. Yan, kalahating lata po muna. Siyempre po ang mantikilya. 1 tablespoon lang po yung ilalagay ko kasi magpapahid pa po tayo sa dahon. Ang egg. Okay, mix lang po natin. Ayan. Ang ano po kasi, ang Batanggenyo, ang inilalagay po nila ay harina o breadcrumbs. Ayan. Lagayan po natin ng harina. 1 cup po ito. 1 cup. Ayan. Ayan. Okay lang po. Talagang napakasarap magtimpla. Pero sa pagbabalot po, bahala na po si Batman. Pasasaat ba't hindi ko din matatali iyan? O di po ba? Hindi naman lalaban yan kasi hindi naman buhay. Okay. Ayan. Mix lang po nating mabuti. Ayan, okay na po ito. Mix na po ito. Ngayon, uumpisahan na po natin yung pagbabalot. Ayan. Okay. Ngayon po, pahiran po natin ng margarine yung ating para po hindi manikit yung dahon. Ayan. Ito po ay 1 cup. Tingnan po natin. Ayan, nasa inyo naman po iyon kung ganong kalaki yung gusto nyo na gawin. Ayan, siguro. Ayan, 1 cup na mahigit. Ay, sorry. Ayan, para po tayong nagbabalot ng suman. Ganyan lang po, igaganyan natin. Ayan, tapos medyo ihahaba-haba. Ayan, ganyan lang po. O, kita nyo, di ba? Kailangan po malapad yung dahon. Ayan, sinasabi ko na yung pagbabalot natin. Paano po? Hindi po ako sanay nung balot na ano, kaya ganito po. Ganito po yung ating gagawing pagbabalot. Ayan. Kailangan mahigpit.
Ayan, saka po natin ibubuhol. Talagang ako po talaga sa pagbabalot Ayan. Ganyan lang po. Okay? Ayan, di po ba? Una kong tinali ito. De, syempre po, medyo malambot sa gawing dulo. Kaya, ipus lang po natin para po mapuno. At saka natin itali yung susunod na dulo. Basta po hindi siya lalabas ay okay lang. Basta maitali. Ayan. Hindi kasi ako marunong nung Ayan, ganyan lang po. Huwag po nating higpitan to. Ayan, diba? O, kaganda-ganda naman. O, diba? Ang ganda ng pagkakatali. Basta po, wag lalabas doon sa magkabilang dulo yung ating murkon. Okay, tuloy-tuloy lang po yung pagbabalot natin. Okay, nagpapainit na po ako ng tubig sa steamer para po mainit na pagkatapos natin. O paano po, dire-diretso lang po itong aking pahirapang pagbabalot. Okay, lagyan ulit natin. Ako lang naman po yung may problema pagbabalot Siyempre po, sa iba, easy lang po yan. Ewan ko po ba, natutunan ko lahat ng pagluluto. Bakit itong pagbabalot talaga namang, ayan. Oh, kaganda. Oh, paano po? Nakadalawa na po ako. Tatapusin ko mo. Hey. Tatapusin ko po muna lahat to balutin at syempre, i-steam na po natin. Ayan no, 'di ba? Maganda naman. Oh, ayan, di po ba? Mananalo ba sa akin 'yan? Syempre po, matatalian ko 'yan. Ngayon po, umpisahan na po natin yung pag-steam. Meron pa po akong natira, kaso naubusan po ako ng dahon. Kailangan po kasi malalapad at mahahaba. Ito po yung natira natin. Babalutin ko na lang po iyan mamaya. Okay, pisahan na po natin yung pag-i-steam. Ayan, ngayon po i-steam po natin to ng 1 oras. Ayan, nalagay ko na po lahat. Ngayon po, magbabalik po ako pagkaraan ng 1 oras. At sa katampaman lang pong apoy, wag naman po high heat. Medyo po igitna natin, medium heat na, basta po wag high heat, wag po malakas yung apoy. Okay, i-steam po natin to ng 1 oras. Magbabalik po ako pagkaraan ng 1 oras. Okay, yun pong pag-i-steam, medium to high heat po yung ating apoy. Okay, magbabalik po ako pagkaraan ng 1 oras. Mwah! Ayan, pagkaraan po ng 1 oras, heto na po at ready na po para prituhin natin ang murko ng Batangas. Ayan, medyo napalamig na din po ito. Ngayon, ready to fry na po. Ayan, nilagay ko na po sa oil. Wala pa po yung excited po. Kala ko yung nakukunan na ako. Hindi ko pala. Ayan. Dito lang po natin. Ayan. Ayan. Ang pagkakaiba po ng murko ng Batangas o embutido ng Batangas, piniprito po na nasa dahon. At talaga naman pong napakabango kasi po yung dahon siyempre po nakakapagpadagdag ng sarap. Yung pong aroma ng dahon talaga napakabango. Ayan. Okay na po yan. Pagka po ganyan na yung dahon. Sigurado po yung loob nito ay light brown na din o golden brown. Para po mas maganda. Yan, nasa inyo naman po yun.
Pero talaga pong nasa inyo naman po yung kung gusto nyo prituhin. Pwede din naman pong kainin na ng hindi pa piniprito. Ayan. Okay, patayin ko na po ang apoy. Okay, ngayon po buksan na po natin. Ayan. Oh, diba? Oh, kaganda-ganda. Ganito pala yun. Napakabango po talaga gawa ng dahon. Saka syempre po, yung ingredient na inilagay natin, talaga naman pong masasarap lahat. O, paano po? Tikiman na po. Pagbalik, tatanggalin ko lang po itong isa pa. Ayan, heto na po ang ating murko ng Batangas o imbutido ng Batangas. Ngayon po ay atin ang titikman. Talaga naman po yung amoy, napakabango po talaga. Aber, tikman na natin. Masarap po talaga. Yung kasi po yung ingredients na nilagay natin talaga naman pong napaka-espesyal. Kaya po lahat ng inilagay natin nag-agaw-agaw po yung lasa. Masarap po talaga, manamis-namis, nalalasa yung liver spread, yung ham, talaga pong yummy-yummy. Talaga pong pwedeng-pwede nating lutuin sa holiday season at magugustuhan po talaga ng ating pamilya. O, paano po? Kung nagustuhan nyo ang video na to, wag lang kalimutang mag-likes and don't forget to share and subscribe. Babus! Gawin nyo na po yummy-yummy!